Okay, so good afternoon. Medyo bibilisan ko lang dahil maulan. So ito yung olmeti natin dito sa labas. Yan. So magre-refill din ako mamaya pagkatapos siguro ng ulan. So yung basil natin dito, sweet basil, nilipat na natin siya. Tinransfer na natin siya doon sa paso. Tapos yung isang sweet basil dito, nilipat na rin natin doon. So meron din tayong mustasa. Meron din tayong Thai basil at olmeti. So galing yan dun sa indoor na nursery ko. Tapos ito, possible hindi na natin i-continue. Gagawa na ulit tayong panibagong mga cuttings ng basil, Thai basil. Tapos yung iba dyan hindi na natin i-continue kasi may mga problem, parang namumuti-muti. Pero yung iba naman, goods. Tapos ito yung ibang mga Thai basil na galing sa taas na maliit lang. So tumangkad sila siguro ng mga ganyan. So mga half inch to 1 inch yung tinangkad. Yung iba maliit pa rin pero mostly lumaki na. So palagay ko magiging ganun na rin sila kalaki after a month. Ayun, so gumagawa rin tayo ng mga halaman na nasa paso. Yung mga ganito kasing paso usually umaabot ng 2 to 3 days bago mo tuluyang matuyo. Kaya okay lang din yan, gumawa ako ng ganyan. Pero pag maliliit kasi na container, hindi niya kaya. So ito, lalagyan natin to ng mga panibagong sweet basil. Sweet basil gusto kong ilagay dito eh. Tapos ito, tatanggalin na natin kasi after months, medyo mabagal yung paglaki niya. So possible, hindi ganun kaganda yung stem na napili natin. So kung mapansin nyo rin yan, may mga lumot kasi wala naman tong cover. Walang cover. Tapos hindi rin naman masyadong nasisinaga ng araw dito. Pero at least, di ba, tumubo pa rin siya. So probably after 1 or 2 weeks, pwede ko itong i-harvest. Pero titikman ko to after 1 week kung okay. Kasi ito daw, sabi ni nanay, medyo mapait. Yan. Pakita ko sa inyo yung indoor nursery natin. Wait lang. Okay, so ito na. Ito yung indoor natin. So ito, galing pa to dun sa rooftop. Nilipat ko lang. Pero baka i-harvest ko na lang din agad dyan. So may iba pang olmete dito. Dito rin ako kumuha nung olmete na nasa labas. Ayan o. Bakante. Tapos yung ibang mustasa or ayan, mustasa. Kinuha natin dyan. Sa mga bakante. Pero ayan, marami tayong mustasa. Naging maganda. Tapos yung bagong mustasa na nabili ko, ang brand nun is West eh. Pati yung pechay nila. Okay kasi within 2 to 3 days, pwede na tayo maglagay sa foam. Tapos, after foam, dinedirect ko na agad sila dito sa may ganito setup na may nutrient solution. So, dito, ito naman, yan. Mga ano yan, lettuce na, romaine lettuce yan. Romaine lettuce, ito. Direct to foam yung seeding ko niyan. So, hindi ko na siya nilagay sa dark area or germinate sa tissue. Diretso na siya agad dyan sa foam. Tapos, diretso na agad siya sa water nutrients. So, hindi siya dumaan dun sa normal water lang or kahit walang water nutrients. Direct na agad siya dyan. Titingnan ko kung gaano kaganda yung magiging growth niya. Yan. Mostly kasi, di ba, nagiging leggy sila na ganon. Nagiging leggy. Tingnan natin pag ganitong setup kung okay naman. Within 2 to 3 days, nag-germinate naman sila na maayos. Tapos meron dito tayo, itong mga nasa likod, itong maninipis. Ito yung amaranth ocolitis. Yung Chinese spinach na tinatawag nila. Ang problema ko kasi nga, pag pinapalaki ko sila or nursery ko sila outdoor, yun nga may mga maliliit na puti-puti. Hindi ko sure kung anong klaseng insekto yon or sakit ba yon nila or kung ano man. Madalas sila nagkakaroon sa labas. Pero dati kasi nagpalaki ako ng seedling yan dito sa loob nung gumagawa pa tayo ng microgreens. Tapos nilipat ko sa labas sa paso. Naging okay naman. So tinitingnan ko kung yun yung possible reason nun. So may mga konti-konti tayo ditong, ito petsa yata to kung hindi ako nagkakamali. Tapos ito may talong, yan konting talong. Yung talong ko hindi masyadong maganda yung tubo. Pero okay naman. Kasi ito may mga red mustasa. Ayan, makita nyo may shade siya ng parang red or purple shade. Mga red mustasa yan. Galing pa yan dun sa seeds na nabili ko na pang microgreens.
So walang fungicide dyan. Yung seed. Ito kasi yung iba, yung mga sa Ace West, sa Ramgo, treated yan ng fungicide para mas matagal yung shelf life nila. So hindi mo siya pwedeng kainin ng maliit lang. Okay? So yun. Yun lang naman. So nilalagyan ko lang sila ng foam kasi wala pa naman akong naitanim. Malamang ilalagay ko dito yung mga petchay. Mga petchay yan. Okay? Yun lang. Bye-bye!